Dahil nga pumayag itong si Annalyn nang sinabi nga ni Melba na kung sasama siya ay tatanggalin niya ang mga tali dito sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa. Naisipan na lang ni Annalyn na tumango dahil yun na lang ang way para makalabas siya sa loob ng bahay ni Melba. Kaya naman dali-daling kinalaga ni Melba itong ang si Annalyn dahil sa pagkakakalang sasama nga talaga itong si Annalyn sa kanya. Subalit nang nasa daanan na sila ay bigla na lamang lumiko itong si Annalyn dahil iniisip niya na ito na ang pagkakataong makatakas na nga siya. Balit nang papalayo na nga siya ay bigla namang umiiyak itong si Melba at sinisigaw nga ang pangalan ng kanyang anak. At dahil nga sa malambot ang puso nitong si Annalyn, nahabag ito at bumalik sa kanya. Niyakap ito. Dahil nga iniisip niya na isa siyang kawawang pasyente na dapat unawain, umiiral pa rin sa kanya ang pagiging isang doktor. Hindi nga maigi sa kanya na lalong gagalitin. Tuwa naman si Melba nang makita ang pagmumukha nitong si Annalyn. Subalit ito ang si Annalyn ay delikado din dahil talagang desidido si Melba na ilayo si Annalyn dahil pag-aakala niya yun nga ang kanyang anak na si Caitlyn. Maya-maya nga nang hihilain na sana ni Melba si Annalyn palayo ay biglang dumating nga itong sila RJ at Lynette maging itong si Chang Susan. Namang pipigilan ni Chang Susan ito ngang si Melba dahil sa plano na itakas ang kanyang apo. Subalit nga ay nahihirapan sila dahil wala nga ito sa katinuan. Hirap na hirap silang kumbinsihin na bitawan itong si Annalyn. Bilang banda, galit na galit naman itong si Moira nang malaman na sinabi pala ni Zoe na nandoon si Annalyn kina Melba. Inis na inis siya at bakit hindi na lang daw niya hinayaan yung si Annalyn sa kamay ni Melba. Subalit nga ipiniliwanag ni Zoe na naaawa siya dito dahil si Annalyn nga ang dahilan kung bakit nakaligtas siya sa mga kamay ni Melba at nakokonsensya siya kung hahayaan lang niya ay alam niyang nasa panganib nga ang buhay nitong si Annalyn. Ay natitira pa rin talagang kabutihan sa puso nitong si Zoe. Hindi talaga kagaya nitong kay Moira na talagang malubha at talagang hindi na nagagamot ang kanyang ugali.